Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel from Japan, Kabayan, Aquarius. This reading is for you. Tingnan natin ng iyong June. Aquarius in June 1 to 7. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat kayo sa nakataba ng puso ninyong mga comments. At sa mga nagpa-personal reading, marami pong salamat. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makuha natin, all the details para sa personal reading ay nasa ibaba ng video na ito. This is a general reading. Kunin mo lang sa'yo at itapon ang hindi naman sa'yo. Maaring ito isa vice versa, energy mo, energy ng person mo, o energy ng malapit sa puso mo. Nangyayari, or mangyayari pala. Use your own intuition, lawakan natin ang ating isipan, energy reading tayo, ano man ang kasarian mo, gender mo, edad mo, ipasok mo ang sarili mo. Okay. Kayo pa rin na makapagpapabago ng inyong buhay. Meron tayong Gemini, Libra, Aries, Capricorn. Okay, may mga tao, may enemies ka, no? Nakikita ko ito, may enemies ka. And then also, makaka-receive ka daw ng news, information, or communication, or message. Yan. Siguro a person na in a distance, or a person na single. Maaring siya is, kumbaga, nag-iisa siya, ganyan. No? And then also, may mga challenge na darating sa'yo, no? Sa nakita ko dito. May mga challenge na darating. And also, andito ka sa isang sitwasyon mo na may gusto ka, may uumpisahan ka na isang sitwasyon sa buhay mo. Kaso, maaring ma-delay yon. Kasi may mga obstacle ka na pagdadaanan or challenge, ganyan. No? Maaring pag-iisipan mo muna yun maigi, or aalamin mo muna, or dapat ba, di ba dapat, may mga ganun sitwasyon. Ako, may mga aralin ka raw, o maaring nag-aaral ka, or may mga pag-iisipan kang mga bagay-bagay, sitwasyon na iba sa inyo, mahilig kayong magkape. Yun. May mga, siguro, about the documents din, may nakita rin akong documents, paper documents, or may mga isusulat ka siguro, something speech, may mga news situation na maaring makaka-receive. Siguro, may mga dapat kang asikasuhin, siguro may mga, iba dito related to a government, related sa bahay, official building, mga ganyan. Or any situation na related sa papers and documents. Maaaring may mga dapat kang asikasuhin, o may aasikasuhin ka. May konting lungkot. Yan, may mga lungkot. Ako nakikita sa'yo. May mga, siguro in the past, may mga paghihiwalay, o ikaw mismo maaring ihihiwalay mo yung sarili mo, o hihiwalay ka. May paghihiwalay ako nakikita dito, no? Sa part mo. Hindi naman siguro kayo lahat. Iba dito may sikreto. Or mas secret lang talaga kayo. O syempre, needs din natin yan, no? May mga gagawin ka, siguro you starting a new passion, something new activity, ako na nakikita sa iyo. May mga biglang mangyayari sa iba. There's an authority. Ako nakikita. Siguro may pamumunuan ka. Parang hindi pantay yung card ko. Tingnan nga natin ang iyong energy. Ano pong energy niya this week? Aquarius. May matigas ang ulo. Yung nakikita ko dito, energy ni Aquarius. Okay, ang energy mo ngayon, okay. Okay, ang energy mo sa nakikita ko sa'yo dito, nandito ka pa rin sa sitwasyon mo na hindi mo alam kung ano yung gusto mong direksyon sa buhay, o ano yung gusto mong piliin sa buhay mo. Kaya maaari may konting delay, sa nakikita ko sa
sa mga gusto mong gawin, sa mga bagay na you want to develop, sa mga bagay na ibibigay mo yung hard work and effort mo, maaaring andun kasi sitwasyon na maaaring hindi ka pa sure kung gusto mo, kung dapat na ba o hindi na ba, o hindi pa ba dapat, no? Parang andun kasi sitwasyon mo na there's a shifting happen into your life, pero ang nakikita ko doon, nag-feel siya dito sa sitwasyon mo, ha? Nag-feel to, kaya medyo nakikita ko, may lungkot ako nakikita sa'yo. Yun, hindi mo pa nakikita totally yung result or yung tamang daan dun sa bagay o sa sitwasyon na yun. Nagkaroon ng mga deep wound, maybe this is the past or no, sa past to, sa iba sa inyo, nagkaroon ng mga deep wound, pain, sadness. Actually, handin yung sitwasyon na maaring may mga nangyaring hindi maganda in the past. Mga pagtataksil or mga pag-backstab man yan, rock bottom man yan, sa nakita ko dito. Mayroong isang sitwasyon sa buhay mo na nangyari na noon na maaring paulit-ulit na nagaganap o nangyayari or mangyayari sa buhay mo. Nagkakaroon ka ng lack of confidence, no, this time sa mga gusto mong i-develop or kumbaga napanghihinaan ka siguro ng loob sa mga gusto mong gawin. Kumbaga maaring nalalack of focus ka doon kasi may mga bagay ka pa siguro na kailangang asikasuhin. Maaring ganun sa iba, no? Kaya nakikita ko sa'yo dito is, yung energy mo is a little bit of sad and paghahanap ng tamang direksyon sa buhay mo. Yan, may mga, sana hindi kayo ganun na nahihirapan to decide. Kasi nag-failed siya. Iba dito, maaring kung kayo is nasa trabaho or may trabaho kayo, maaring yung energy nyo naboboard na kayo sa trabaho nyo. Parang hindi na kayo masaya. Kumaga mayroong sitwasyon na hindi na kayo masaya. Ano ang parating kay Aquarius? Okay, ang parating sa'yo, medyo feeling emotions, no? Sa nakikita ko dito. Medyo emotional ka pa rin. Yan. Ang parating sa'yo siguro, may bibigyan ka ng payo, bibigyan ka ng pangaral, o may tao dito na maaaring yung tao na to kasi is, maaaring ikaw to ha, or vice versa, maaaring may tao magbibigay sa'yo ng payo, ganyan, advice, o kaya ikaw ang bibigyan ng advice sa tao na to. Is napaka-emotional. Also, andito yung, meron ako nakikita na nahihirapan or napaka-weak nitong tao na to sa nakikita ko dito. Siguro is, mayroon siyang anxiety, no? Andin yung mga situation na maaari din na hingi siya ng tulong sa'yo o ng payo sa'yo kasi nalilito siya sa gusto niyang mangyari sa buhay niya, no? Or ikaw ang bibigay nito. Ang nakikita ko dito, meron din, parang meron ka daw isang bagay o sitwasyon na pinagtsatsagaan mo na lang ngayon. Kaya medyo parang nakikita ko sa'yo is hirap at nagkakaroon ka ng chronic fatigue. Siguro sobrang pagod, ganyan, kasi alam mo yung sitwasyon na ipinaglaban mo at yung lahat in the past, maaaring gano'n, may mga pinaglaban ka ng mga bagay-bagay, pero andun yung sitwasyon na ikaw rin yung kinalabasan, na ikaw rin yung natalo. Ikaw yung napanghinaan. Yun na nakita ko sa'yo dito. Naging mabagal sa'yo, o maaring matagal mo nang nararamdaman to, no? O naging, kumbaga, handin din yung bagay na naging mabagal sa'yo, ang mga nagiging resulta rin na gusto mong maganap into your life. Ganyan. Yung takbo ng mga resulta na maganda, masyadong mabagal ang nakikita ko dito. Also, sa nakikita ko dito,
Okay, someone want to commit. Ako nakikita dito. Someone want to commit, ikaw or siya, no, maaring gusto niya makipag-usap or ikaw ang gusto mo makipag-usap sa kanya. Meron tayong Aries, Leo, Sagittarius. Ganun din. Virgo, tsaka Pisces. Yan ang mga meron tayo dito. Merong nahihirapan ka dito kasi parang may mga gusto kang aksyonan dito pero nahihirapan ka. Siguro may mga gusto ka umpisahan pero ang hirap nung energy niya kasi masyadong weak. Yan. May nakita ko ditong betrayal. Siguro may nagtax sila, no? May tao din na matigas din ang ulo. Medyo mahina yung energy na to. Siguro may mga bagay na napanghihinaan ka ng loob, ganyan. Or maybe handun yung maaring, kasi mahina kasi maaring ikaw may nararamdaman sa sarili mo. Maaring may sakit ka, ganyan. O kaya there is someone here dito na may sakit. Tingnan natin ang dapat iwasan ng Aquarius. Dapat niyang iwasan. Thank you. Okay, iwasan mo daw ang mga bagay-bagay na mag-isip ng hindi maganda. Ganun. Iwasan mo daw yun. Iwasan mo din yung maging judgmental. Yan, tulad din ng sinabi ko, judgmental, yung mawalan ka ng trust sa sarili mo o sa isang tao, ganyan. Iwasan mo din yung mawala ka sa alignment o hindi mo makontrol yung sarili mo, ganyan. Iwasan mo din na hindi ka mag-moving forward or panghinaan ka to drive your will or to drive your destiny, no? Iwasan mo yun. Iwasan mo din yung hindi ka mag-trust sa intuition mo dito, sa nakikita ko dito. Iwasan mo na matrap ka sa pangararamdaman. Kung may mga bagay, iwasan mo yung mga bagay o sitwasyon na hindi mo pag-isipan mo ng maigi. Kailangan mo rin mag-trust sa intuition mo para magkaroon ka ng desisyon na tama, no? Para maging patient ka rin. Iwasan mo na maging impatient. Yan, kailangan patient. Ang nakikita ko, iwasan mo na yung mga poot o iwasan mo rin magkaroon ka ng distraction sa tinatahak mo o gusto mong tahakin. Iwasan mo din pagiging tamad. Ganyan, iwasan mo din yung mawalan ka ng interes sa mga bagay-bagay o sa isang tao, ganyan, o sa isang situation. Yan, iwasan mo na hindi ka magising sa mga bagay na dapat kalimutan o dapat nang i-let go o mga bagay na dapat nang i-change yung mga decision. Iwasan mo na hindi ka matuto sa iyong nakaraan. Kailangan mo na magkaroon ka ng self-evaluation sa sarili mo. Kung ano yung mga bagay na gusto mo na i-let go, i-change, ganyan. Kung ano mga bagay na gusto mo i-transform. Iwasan mo na hindi ka makapag-transform. Iwasan mo na mag-guilty ka sa sarili mo o ma-hate mo yung sarili mo or someone. No, kasi it happened talaga. Mangyayari yun kasi nakadestined sa buhay natin yun. Iwasan mo yung mga ganung bagay. Tingnan natin ang love. Kamusta po ang love ni Aquarius? Aquarius, ang love is sa lahat sarili, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan. Yung iba sa inyo, single kayo.
Yes. Sa iba sa inyo is meron tayong Aquarius, Gemini, Libra, Aries, Leo, Sagittarius, and syempre meron tayong Pisces, Cancer, Scorpio. Dito sa relasyon na to, andito na kayo sa sitwasyon mo na napagod na yung isa sa inyo at nag-keep moving na siya sa kanyang goal o sa kanyang patutunguhan, no? Kumbaga nandun siya sa sitwasyon na tama na yung pagsasakripisyo ko dito sa relasyon na to and I need to move on. Nakakapagod na rin. Kumbaga andun na rin sitwasyon na nagkaroon na ng acceptance or need to accept, no? Itong relasyon na to na wala na talaga. And then also, ang nakikita ko dito, kung kayo is in a relationship, dumadating kayo sa point na napapagod na kayo no? Dumadating kayo sa point na parang ikaw na lang din yung nagsasakripisyo sa relasyon. Pero, parang ikaw na lang understand, binibigay mo yung suporta mo, binibigay mo yung understanding mo, binibigay mo yung lahat dun sa partner mo or vice versa tayo. Pero, yun, kumbaga nandun yung point na mas, yung isa siguro is, enjoy siya sa friend niya, mas gusto niya kasama yung ibang tao, than sa'yo, yung mga ganun sitwasyon, sa nakikita ko ito. Pero, handun ka sa maaring naiiwan ka. Diba? Naiiwan ka lang na pinaghihintay ka niya palagi. No? Kumbaga, doon sa sitwasyon, maaring siya is hot and cold sa'yo, no? Sa nakikita ko sa'yo dito. And also by this week, ang nakikita ko sa iyo, siguro merong tao, o siguro may travel kayo? Iba dito maaring may travel kayo. May travel na padating. Or handito yung sitwasyon na may mga plano kayo. No? Maaring August or Rokogatsu. Ano may Rokogatsu? June. Diyos mayo. Engot ko talaga. June, Iba dito, June. Ang engot ko talaga minsan. Minsan nabablanko kasi utak ko eh. Iba sa inyo, maaari may mga, may mga travel or there's a departure, ganyan. Ang sabi rin dito, tingnan ko ha. Siguro by this week, ang nakikita ko dito, maaaring may susuportahan ka na tao. No? Dito. May susuportahan ka o may tutulungan ka. Ganyan. Or meron kang goal na ipo-pursue this week. Ganon. Or vice versa. Tingnan natin na iyong money. Okay, when it comes sa money mo, medyo hindi ko nakikita yung magandang money mo. Medyo may konting delay, no, sa nakita ko para maging maganda yung takbo ng money mo. It's more on dissatisfaction, it's more on stuck itong money mo. Medyo, ang nakikita ko dito is a loss of control sa money. No, maaring mayroong nangyayari na paulit-ulit na nagkakaroon ng pagkagambala para mag-success or mag-growth yung money mo. Maaring ganun sa iba sa inyo. Or andoon yung situation na maaring iba is may mga kumbaga nangyari na noon, mangyayaring mula. Halimbawa, dati naloko ka na, maluloko ka uli. O kaya dati nangyari na tong point na hindi ka nakaipon o nakapag-save ng money, mga ganun. May mga ganong sitwasyon ako. Kaya yung money mo, paulit-ulit siya. Kung ano yung nangyari noon, mangyayari muli ngayon. Kaya medyo ingatan mo siya. Kaya nakikita ko medyo pressure, no, itong sitwasyon mo. Kumbaga, binavalue mo siya, pero may mga point na hindi mo kayang maalagaan no? Kasi is mangyayari uli yung nangyari dati. Mari magkakaroon ng rejection or it's more on dissatisfaction talaga yung pera mo. Siguro this week ang nakikita ko sa iyo
is hindi masaya. Hindi masaya. Oo, may mga loss of control situation na pwedeng pagkagastusan mo this week. Ganun, ang nakikita ko. Alam ko naman na palagi tayong gumagastos. Palagi tayong gumagastos. Araw-araw nga gumagastos tayo, di ba? Pero this week siguro may mga hindi mo kayang kontrolin. May mga bagay na hindi mo kayang kontrolin. Ganun. Siguro sa sobrang kabaitan mo, di ba? Kailangan mong tumulong, kailangan mong bigyan ng ganito, kailangan mong ganyan, yung mga ganun. Opportunity. Aquarius. Maaring may tao dito na kakausap sa'yo. Ganyan. Das, or ikaw kakausap, or ikaw magbibigay, o kakausap, something ganun. Diba? 2 or 3 sila. Halimbawa. Baka may sasabihin sila sa'yo about money. Kuhanin mo lang yung sa'yo dun, ha? Okay, may opportunity. Ang nakikita ko sa'yo dito, may makikipag-communicate sa'yo or ikaw ang makikipag-communicate dito sa tao na to. Meron tayong Aries, Leo, Sagittarius. Meron tayong Pisces, Cancer, Scorpio, and Virgo. Yan ang meron tayo. Siguro, handun yung communication or text message. Maaring ito is within the 8 days, 8 hours ago, 8 days ago, 8 weeks ago, or mangyayari pa lang. Kaya may communication na magaganap o mangyayari dito. Or maaring you thinking, no? Maaring siya or ikaw, iniisip niya na makipag-communicate sa'yo. Or yung iba naman sa inyo is, ang nakikita ko sa inyo is meron ka daw mami-miss or maaalala na isang tao sa buhay mo. Maaring anak mo, maaring karelasyon mo, or maaring mga nabanggit ko na element, no? Yun. Maaring may mga mariremanizing ka na past situation na magaganda. Ganyan. May mga sisiyasatin ka, may mga iisipin ka. Parang nandun din sa sitwasyon na may mga, parang magmumuni-muni ka. Ganyan. This week. Para may mga bagay na maghahanap ka ng katotohanan, ganyan. May mga bagay na magiging urong-sulong. Halimbawa, gusto kong gawin to, gusto kong putahan to, gusto kong i-force ito, gusto kong kausapin to. May mga ganong sitwasyon. Advice. May mga kasiyahan kayo, no? O kayang advice sa'yo. Ang advice sa'yo, magtiwala ka daw sa intuition mo. May 3 of Swords ka. Okay, magtiwala ka daw sa intuition mo, listen to your inner voice, syempre, page and page. And then, sinasabi rin dito na jump to your passion, kumbaga, be creative, ang sinasabi dito, mag-focus ka sa sarili mo this time. Mag-focus ka how to create yourself in a new you. And then also, focus, take it action to make it real lahat ng goal mo this time. Sa nakikita ko dito, kailangan mo daw mag-isip ng advantage sa buhay mo. Ganyan. Pag-isipan mo na siyang maigi. Yung mga plano mo, tapos yung mga gusto mo mangyari sa buhay mo, in advance kailangan daw is may mga bagay na you need to develop, either to your skills, o kaya kumaga healthy lifestyle. Siyempre mag-save ka rin ng money. Andun din yung situation na kailangan mo ng solid beginning para mag-setting ng goal mo this time. Siyempre, i-force mo yung mga bagay no kasi it will success sa nakikita ko dito. May mga bagay na kailangan mo ng humiwalay, umiwas, umalis, mag-let go. Ganyan. May mga bagay na kailangan mong mag-heal. May mga bagay na kailangan mong ma-accept para makapag-move forward ka. This is the time na rin na ito na yung time na
kailangan mong maintindihan yung mga bagay-bagay para ikaw makapag pasya na sa buhay mo, no? Doon ka mag-focus sa new beginning into your life. Yan ang nakikita ko sa iyo. Oo, may sad talaga. May nakita kong sadness sa iyo. May sad situation ka, ako nakikita sa iyo. Pero after you accept kasi yung mga bagay na yun, may mga happiness and successful situation sa buhay mo. Ibig sabihin, kailangan mo talaga na kailangan mo ng lakas ng loob para magkaroon ng pagbabago sa buhay mo. And then, syempre, may mga bagay na kailangan mo i-let go. Huwag kang magpa-stagnant sa buhay mo o sa sitwasyon mo. May taong mag-ingat ka sa pera mo, ha. Mag-ingat ka lang. Kasi parang may nakita ko ditong taong makasarili, sakim, manggagamit, or sarili niya lang iniisip niya. O pwede siyang magsinungaling. Tao na there's a dark thought sa'yo when it comes to money or to a business pero related kasi siya more on money. Ganyan. Mag-ingat ka na lang. Mag-trust ka sa intuition mo kasi alam ko naman na malakas din yung instinct mo. No? Arigato namaste, God bless.